Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, September 11, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. From the 3 billion, doon natin kukunin lahat yun na fund at divide na lang ho yung mga amount per unit ito. Pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga jeepney driver. Posibleng simulan na bukas. Pero LTFRB, ibibigay na subsidiya. Hahatiin raw muna. Kahit papano, kahit nag-loss ka more than 20,000, at least makaka-recover pa rin. Nakakadagdag puhunan. Pero kung totally, talo pa rin. Rice retailers na apektado ng price cap sa bigas. Sa kabila ng 15,000 pesos na ayuda, lugi pa rin daw sa kanilang puhunan. Habang DTI, pag-alis sa price ceiling, posibleng pagdesisyonan sa susunod na 2 linggo. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Sa gitna ng mga katanungan ukol sa confidential funds ng OVP, VP Sara tinawag si Senator Risa na mahilig sa drama. At sa ating balitang showbiz, Captain America star Chris Evans, kinasal na nga ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naku po, bad news para sa ating mga motorista. Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Batay sa abiso ng oil companies, epektibo ngayong Martes ang 40 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Tig 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina at kerosene. Paliwanag ng Energy Department, ang dahilan ng panibagong oil price hike ay bunsod sa bawas produksyon ng Saudi at Russia sa krudo. Ito na ang ika-10 sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo. Kaugnay niyan, tiniyak ng LTFRB at Transport Department na matapos maantala ay maipapamahagi na ang fuel subsidy para sa mga jeepney driver at operator. Kung hindi raw bukas o sa Miyerkules ay anumang araw ngayong linggo. Pero ang sistema ng distribusyon, kalahati lang daw muna. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Hindi na makapaghintay ang tsuper na si JC na makatanggap ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Lalo't kinakapos siyang maabot ang 750 pesos na arawang boundary sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahit sa jeep at sa SAP, wala. Kahit sintong duling, wala kami nakukuha niyan. Kaya nga sabi namin, kung taos puso sa gobyerno na magbigay talaga sa mga tsuper na katulad namin, dapat isa-isahin nila. Ang truck driver namang si Marlo na hinati ang oras bilang toda driver at motorcycle taxi driver ay piniling magtipid para sa 5 anak, lalo't barya lamang ang arawang kita niya. Malaking importante sa amin, nakakalibre kami ng gasolina, worth 500 lang, di ba? Malaking bagay na sa amin yon. Kasi yung kikitain namin hindi na mababawasan sa panggas namin. Kabilang sina JC at Marlo sa mahigit 1 milyong tsupera na maaambunan ng 3 billion pesos na fuel subsidy bilang tugon ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa LTFRB, 280,000 na mga tsupera at operators muna ang inisyal na makakatanggap ng subsidiya dahil Katulad ng nakaraang taon, lahat ng regions natin ay may existing na ng mga beneficiaries. Na yun pa rin naman yung mga beneficiaries karamihan sa ngayon. So, yun pa rin yung gagamitin natin na mga na list. tig sa 10,000 piso ang ayuda para sa mga modern jeepney at UV Express, 6,500 pesos naman sa mga tradisyonal na jeep at TNVS. Yun nga lang, katulad raw ng kinagawiang sistema, 2 gives o kalahati muna ng ayuda ang unang maipapamahagi. Yung total budget under the General Appropriations Act ay 3 billion. So, from the 3 billion, doon natin kukunin lahat yung fund at divide na lang ho yung mga amount per unit ito. Paliwanag ng ahensya ukol dito, may mga konting ayusin pa ang land bank yan before tayo makapag-start. So, kaya yun nga sinasabi namin, basta maibaba lang sa land bank account ni LTFRB yung fund at ipaparallel lang namin yung pag-submit ng initial list natin.
At kung sakaling hindi maipamahagi ang ayuda sa petrolyo bukas o sa Miyerkules, ayon naman kay Transport Secretary Jaime Bautista. Yung 1.3 baka pipilitin na maibigay lahat yan. Ilalabas na yun this week. Kaya ang ilang transport groups hindi maiwasang mainip. Yan naman ay 6,500 lamang yung kanilang pamamahagi. Anong dahilan para gawing kalahati pa na pamamahagi din naman? At yan naman ay may nakalang budget. Maituturing rin nila itong band-aid solution para sa mga direktang apektado, ayon naman sa Stop and Go Transport Coalition. Kasi nga isang taon. Kung i-divide mo sa isang taon yung 6.5, 17 pesos lang a day. Ang tinaas ng diesel mula pa nung nag-file kami ng petition, sa ngayon 15 na yata. Kaya ang paulit-ulit nilang hiling, repasuhin ang oil deregulation law na siyang nagdidikta ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya pag-iusap na lang sana, bago magkatapusan ng buwan na ito, mai-release na yung fuel subsidy kasi nakita nyo naman na talagang patuloy yung pagtaas ng diesel. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aabot sa 1 bilyong piso ang nakalaang pondo ng gobyerno bilang ayuda sa mga rice retailer na apektado ng price ceiling sa bigas. Kanina nagpatuloy ang pamamahagi ng tig 15,000 pesos na cash assistance pero ayon sa ilang mga bigasan, lugi pa rin raw sila kung tutuusin dahil sa ipinatutupad na price cap. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Ikatlong araw na ngayon ang pamamahagi ng cash assistance ng gobyerno para sa mga micro-rice retailers sa Metro Manila na apektado ng ipinatutupad na price cap sa bigas. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, simula nitong weekend, nasa 300 retailers na ang nabigyan ng 15,000 piso na ayuda. Dagdag na 400 retailers naman ang nasa listahan ngayong Lunes sa Parañaque, Zamboanga at dito sa Navotas. Okay naman, nakakatulong din kahit papano. Kahit nag-loss ka more than 20,000, at least makaka-recover pa rin. Nakakadagdag puhunan. Pero kung totally, talo pa rin. Ito po, 15,000 na ito, medyo mababawasan po ng konti yung lugi namin. Bagamat nakatulong ang ayuda, ayon sa ilang nakatanggap nito, lugi pa rin sila kung tutuusin. Lalo na at maliit lang ang tubo nila sa kada sako ng well-milled rice. 50 pesos lang po ang tinutubo namin dyan. Sa 45 pesos, ipaplastik pa. Dagdag suliranin din nila bukod sa mataas na puhunan ngayon ng bigas, natatakot din silang mag-stock ng madami at baka bumagsak ang presyo nito sa mga susunod na araw. Bandang huli, pag pupunta kami Bulacan, kumukuha kami, instead ng 150 kaban, konti-konti. Kasi baka pag next day, another price na naman decrease, lalong malulugi. Kaya nga yung next step po, kailangan na makunan natin sila ng suppliers na mabibigyan sila, mga millers na mabibigyan sila ng mas mababang presyo para talagang mabenta nila sa ganong halaga po. Bukod sa ayuda ng DSWD, katuwang ang DTI, ayon sa Navotas City LGU, may programa na rin anya silang inilatag sa maliliit na negosyante ng lungsod. Nandiyan po yung Hanap Buhay Center po natin na tuloy-tuloy naman tumutulong doon sa mga maliliit na negosyante po natin. So marami tayong binibigay na assistance na pwede nilang i-avail po dyan. Martes, September 5 nang ipatupad ang price ceiling sa bigas sa mga pamilihan alinsunod sa Executive Order No. 39 ng Pangulo. Tugon ito ng ehekutibo sa walang patid na taas presyo ng bigas sa merkado. Pero ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, posibleng pagdesisyonan na sa susunod na 2 linggo kung ipahihinto na ang pag-iral nito. When the price cap was imposed, it was not a stand-alone measure. This was done alongside efforts to address the issue of hoarding, profiteering, smuggling, and cartelization. And there were parallel efforts to take care of these actions, anti-competitive market actions. Ayon sa ahensya, inaasahan na rin kasi nila ang nasa 2 milyong tonelada ng bigas na aanihin ngayong buwan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinagot ni Senator Riza Ontiveros sa isang video ang mga paratang sa kanya ni Vice President Sara Duterte
na mahilig raw sa drama. Sa gitna yan ng mga katanungan ng senadora ukol sa confidential funds ng OVP. Ang detalye sa ating balitang A to Z. Pinasaringan ni Minority Senator Riza Ontiveros si Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga katanungan sa 2022 confidential funds ng OVP na hindi nakasaad sa General Appropriations Act. Naunang pinuna ni VP Sara si Senator Riza at sinabing katawa-tawa ang hilig nito sa drama. Habang tinawag rin ni VP Sara ang mga kritisismo sa kanya mula sa Makabayan Bloc bilang maruming imahinasyon na hindi dapat bigyan ng atensyon. Pero sagot ni Ontiveros, trabaho lang at walang drama ang kanyang ginagawa. Napakababa na yata ng standards sa COVID. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong at pag-ikot na sagot at pagbabaluktot ng sitwasyon. Sa gitna ng issue, nagpasalamat si VP Sara sa mga kaalyado, kabilang na ang Malacanang at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumepensa sa kanya. 2022 inilipat ng Office of the Vice President sa OVP ang nasa 221 million pesos, kabilang ang 125 million na confidential funds. Ayon sa mga kritiko, labag ito sa konstitusyon. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang naging paglabag ang request, approval at paggasto sa naturang pondo. Bukod naman sa issue ng confidential funds noong 2022, muling humihingi si VP Sara ng 500 million pesos na confidential funds para sa OVP. Hiwalay pa ang 150 million naman para sa Education Department para sa 2024. There is a purpose and a need for confidential funds in the Department of Education because basic education is intertwined with national security. But of course, as we always say, we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate, the wisdom of granting confidential funds to the Department of Education. Sa huli, hamon ni Ontiveros kay Duterte, If you're so confident about those confidential funds, then defend them. Isinusulong naman ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng confidential fund ang Department of Migrant Workers para matugi sa mga illegal recruitment agencies at scammers sa bansa at maiwasan na mabiktima ang mga OFW. Ayon kay Tulfo, dapat mayroong 25 million hanggang 50 million pesos na confidential fund ang ahensya dahil maraming OFW ang nanghihingi ng tulong sa DMW. Samantala, inamin naman ni Migrant Officer in Charge Hans Kakdak na mayroon silang inilaan na 10 million pesos na confidential fund para sa kanilang 2024 budget. Ngunit hindi ito pinayagan ng Department of Budget and Management na isama sa kanilang panukalang pondo sa susunod na taon. In the past, we have relied on law enforcement for the confidential funds, but of course, with the wisdom of the Senate, pwede po, we had initially proposed sa Tier 1 a 10 million peso confidential fund, pero hindi po naisama sa NEP. But of course, we will be at the subject to the wisdom. In other government agencies, nabibigyan ng intelligence fund, confidential funds. Wala akong problema doon. Why not DMW? Kailangan nila ang confidential fund. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-106 na kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang wreath-laying activity sa Batac, Ilocos Norte. Bukod rito, inulunsad din ng Mariano Marcos State University ang rice paddy art na tampok naman ang imahe ni PBBM at ang tagline ng kanyang administrasyon na Bagong Pilipinas. Nagpasalamat naman si Marcos Jr. sa mga taga Ilocos Norte sa patuloy nitong suporta sa kanyang administrasyon at pamilya. Matatanda ang idineklara ng Pangulong Marcos na special non-working holiday sa lalawigan ng Ilocos Norte ang September 11, 2023. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind
matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. Mga ka-A to Z, arat na sa pinakabagong pasyalan sa Kasiguran, Sorsogon. Tampok ang liwanag ng libo-libong rosas. Nitong weekend nga ay opisyal nang pinailawan ng lahat ng 16,000 blue roses sa Plaza Escudero, Barangay Sentral ng Bayan ng Kasiguran. At good news, mukhang may aabutin pa ang halaga ng 20 pesos mo dahil yan lang ang babayarang halaga sa entrance mo dito. Sa mga nagbabalak na bumisita, bukas ang Artificial Rose Garden Biyernes hanggang Sabado alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Susunod sa ibayong balita ang latest na update sa lindol sa Morocco. At mamaya sa ating balitang showbiz, Captain America star Chris Evans hindi na nga ba single and available? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Nasa 22 election-related incident na ang naitala ng Philippine National Police sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, 11 ang naitala sa non-election-related incident habang 2 naman ang validated election-related incident. Habang ang natitirang 9 na insidente ay patuloy na iniimbestigahan pa. Nakumpiska naman ng PNP ang 286 na baril dahil sa paglabag sa gun ban. Nasa 273 dito ang small firearms at 13 ang light weapons. Whereas yung 11 po na non-election-related incidents, yan po yung sa Region 3, yan sa Region 5, sa Region 8, sa Region 9, sa Region 12, at saka sa Region 13 po. Nagsampa ng 2 million peso civil suit ang mamamahayag na si Atom Araulio laban kina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis kaugnay sa alegasyong red tagging. Iginigiit ni Araulio na dapat mapanagot ang mga pasimuno sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Anya, kung hindi ito matutuldukan, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa kalusugan ng kanyang pamilya at sa demokrasya ng bansa. Sa kasong ito, meron pang dagdag na problema doon sa kaligtasan ng mga nare-red tag dahil alam natin at nakikita natin kung ano yung nagiging epekto nito lalo sa mga walang laban. Bagamat ako naman ay hindi partikular na nangangamba sa aking buhay, importante pa rin na yung mga may kakayanan ay gawin yung ganito at manindigan para sa mga walang kakayahan. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang reklamong red tagging sa dating Anti-Communist Task Force spokesperson at retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr. kasama si dating Undersecretary Lorraine Badoy. Ayon kay Ombudsman Samuel Martirez, nung nakaraang taon pa nang ma-dismiss ang complaint laban kay Parlade habang gumugulong pa ang kaso ng iba. Paliwanag nito, wala pa kasing formal na batas sa laban sa red tagging, kaya walang maituturing na paglabag. In the absence of a law, we can not arrogate unto ourselves by saying na nag-violate ka ng red tagging. Ngayon, doon sa puntos na dahil nga walang red tagging, pa-file mo ng kaso ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, para lang po yun yung nagpalusot tayo eh. Diba? Ito yung tinatawag na yung palusot eh. Nakatakdang lumipad papunta ng Singapore si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng naging pagdalo nito sa ASEAN sa Indonesia nung nakaraang linggo lang. Sa anunsyo ng Malacanang, dadalo ang Pangulo ngayong linggo sa ika-10 Asian Summit at sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Samantala, suspendido ang pasok sa ilang korte sa bansa sa September 20 para bigyang daan ang gaganaping 2023 bar exams. Kasama sa Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals at lahat ng first at second level court sa Metro Manila.
Patay ang higit 2,000 individual sa Morocco matapos ang magnitude 6.8 na lindol. TFA at Embahada ng Pilipinas doon wala pang natatanggap na ulat ng nasaktang Pinoy. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Bago matapos ang araw noong Biyernes, niyanig na magnitude 6.8 na lindol ang Morocco. Sa video sa isang wedding ceremony sa Marrakesh na sentro ng lindol, naaktuhan ang pagpapanik ng mga bisita. Sa kuha namang ito ng CCTV na huli ang pagbagsak ng bahagi ng gusali. Ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa lugar makalipas ang higit 6 na dekada. Sa pinakahuling ulat ng Moroccan Interior Ministry, higit 2,000 na ang kumpirmadong patay, 2,400 naman ang sugatan. Tinatayang 4,600 na Pilipino ang nakabase sa Morocco. According to the Philippine Embassy, wala naman pong mga kababayan natin ang naiulat na namatay o nasaktan dahil sa lindol na nagtamo sa Marrakech, Morocco. Let's continue praying for our community there, and of course, let's continue praying for yung mga nasalanta at mga namatay na mga brothers and sisters natin na Moroccans dun po sa lindol na yan. Hinimok ng Embahada ng Pilipinas sa mga apektadong Pinoy na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, nagpadala na ng tulong ang Spain, UK, Qatar at UAE. I respectfully ask the esteemed council to rise and join me in observing a minute of silence. Habang nag-aling naman ng sandali ng katahimikan ng United Nations bilang pakikiramay, kasabay ng pangakong tulong sa Morocco. Let us honor those who perished in Morocco and affirm our unwavering support for one another during trying times. Thank you so much. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Napahanga maging ang NBA stars sa makasaysayang pagkapanalo ng Team Germany sa katatapos na FIBA World Cup. Kabilang sa agad nagpahatid ng pagbati ay sina Pau Gasol, LeBron James at German basketball legend Dirk Nowitzki. Nanaig ang galing ng Team Germany kontra Serbia sa Sunday Championship Final sa Mall of Asia Arena na nagtapos sa score na 83-77. Ito ang unang World Cup title ng Team Germany. Pero matatandaang naabot naman ito ang bronze finish noong 2002 games sa Indianapolis. Sa score na 8-0 na ipanalo ng German team ang lahat ng laro nito para maging ikalimang sunod na kampyon sa FIBA na may undefeated record sa buong torneo. Sa aming pagbabalik, journey ni Arnel Pineda bilang vocalist ng kanyang banda, magpapatuloy pa ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Para sa mga fans ni Captain America star Chris Evans, nako, tapos na po ang labanan dahil ikinasal na ang Hollywood hunk. Samantala, Pinoy singer Arnel Pineda, mananatili pa rin bang bokalista ng rock band na Journey? Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. They just got married. Tapos na ang pila dahil may nagwagi na sa puso ni Captain America. Ikinasal na ang Hollywood celebrity couple na sina Chris Evans at Alba Baptista. Ayon sa report ng Pop Craze, nag-aido ang couple sa isang pribadong seremonya sa Massachusetts, Boston noong Sabado. Na tila nagkaroon ng lockdown sa seremonya ng kasal kung saan ang bisita ay kinakailangang pumirma ng non-disclosure agreement and no cellphone is allowed rin. Present rin ng ilang kapwa Avenger actor tulad ni na Iron Man star Robert Downey Jr. at Thor star na si Chris Hemsworth upang masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Nakilala si Chris bilang si Captain America sa Avengers at tinanghal na sexiest man alive ng People magazine noong 2022. Habang si Alba naman ay bumida sa isang fantasy series ng Netflix na Warrior Nun.
Samantala, 16 years and still counting ang pagiging bokalista ng Filipino singer-songwriter na si Arnel Pineda sa rock band na Journey. Sa kanyang Instagram, sinabi ni Arnel na malaki ang kanyang pasasalamat dahil siya pa rin ang gusto ng American rock band bilang vocalist. I'm so blessed that, they still want me to be with them, after 16 years. So, I hope you stay with me too, okay? Dagdag pa ni Arnel, super excited siya dahil magkakaroon muli ng concert tour ang Journey very soon. Matatanda ang naging lead vocalist siya ng naturang banda noong 2007 nang palitan niya ang original vocalist nito na si Steve Perry. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, sa mga mahilig sumali sa pageant, bukod sa Q&A at swimsuit competition, hindi mawawala ang pabonggahan pagdating sa National Original Costume. Speaking of, hindi nagpakabog, narito ang isa sa umani ng pansin at nagpa-wow sa mga netizens. Panoorin. May sarili siyang stage at kalabaw. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating babaong quote of the night ay mula sa isang British statesman at dating Prime Minister ng UK na si Benjamin Disraeli. Ayon sa kanya, ang hustisya ay ang katotohanang may pagkilos. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!